Hello! Nagbabalik po ulit ako, si G. Ayan, Genius TV, nagbabalik po ulit ako. Ayan, naku po, sa kauna-unahang pagkakataon, si Sandro Marcos, mga kababayan, nagsalita na tungkol sa sigalot ng dalawang kapartido ng kanyang ama na presidente ngayon at ang dating presidenteng Duterte. Nako, nagsalita siya dito. Pero bago yan, babatiin ko muna kayo ng isang magandang umaga at magandang tanghali at magandang gabi po sa inyong lahat. Kung saan man tayong sulok ng mundo, kung saan man tayong lupalop ng daigdig. Ayan, nako, nagkakabulol-bulol pa. Ayan. Ito nga si Sandro Marcos, mga kababayan, nagsalita na. Ay, parang kayo na lang po ang humusga dahil sa channel kong ito, hindi naman po tayo nakikipag-away. Kumbaga, wala tayong premyo dito. Huwag natin gawing katawa-tawa ang mga sarili natin. Huwag na natin silang gayahin na nag-aaway-away bawat mga kanya-kanyang channel na may kanya-kanya tayong sinusuportahan. Pero tayo, kasi dito sa channel ko, kung napapansin nyo mga kababayan, hindi tayo bumabati ko sa kalaban ni PBBM at hindi rin natin binabati ko si PBBM. Kumbaga, doon lang tayo sa tama. Ayan, ayaw natin ng gulo. Hindi na, wag na tayong, anong tawag yan? Wag na tayong gumaya sa kanila. Diba? Wala tayong premyo dito. Nagmumukha, pinagtatawanan lang nila tayo. Kumbaga, ang umaani lang nito yung dinidepensahan natin. Pero kumbaga tayo, wala tayong inaani dito. Ano lang, dignidad, kumbaga. Ayan, mga kababayan. Kumbaga, hindi rin ako pala patol. Kasi marami ring nagko-comment sa akin ng mga bad words, mga masasamang salita na ako ay, pag ako ay nako, basta yon. Kung anong tama, sige lang po. Sabihin nyo lang po. I-correct nyo po ako. Comment nyo po sa baba. Kung ano yung tama sa tingin nyo. Yan. Ganon. Hindi yung, huwag na tayong nagmumura. Huwag na tayong nakikipag-away. Kasi ayaw natin yan. Mga Pilipino po tayo, mga kababayan. Ayaw natin ng gulo. Tayo ay tagahatid lang ng impormasyon sa inyo kung ano mga nangyayari sa mundo, kung ano nangyayari sa Pilipinas. Tagahatid lang po ako ng balita. Kumbaga, pinapalaganap lang po natin ang mga bagay-bagay na nangyayari dito sa mundong ibabaw. Ayan na nga mga kababayan. Tapos, hindi tayo nakikipag-away. Ayaw natin makijoin sa kanila na nag-away-away dahil alam nyo po, sino ba ang talo dito pag tayo nakipaggirian, nakipag-away, nakipagbangayan? Tayo lang din. Kasi nagmumukha tayong tanga. Kakadepensa natin sa isang partido. Kaya mas magandang dito lang tayo sa gitna. Kung ano lang yung tama, kung ano yung mali, punahin natin kung anong magandang nangyayari. Lalong punahin natin at magpasalamat natin. Kung ano yung mali, punahin din natin at medyo i-correct natin. At kayo na rin po ang humusga. I-comment nyo po sa baba kung ano po yung masasabi nyo dito sa kay Sandro Marcos na first time nagsalita to tahimik din tong batang ito, mga kababayan. Pakinggan natin. Ni former President Rodrigo Duterte. At matagal na silang magkaibigan. Medyo malayo ang pinagdaanan nilang dalawa. At lagi naman silang kasama kahit noon pa. And I think ang nangyayari ngayon ay nakikita natin na may konting pattern, no? Na nakita ata ng oposisyon na parating na ang midterm elections at ang only chance, kumbaga, na makabalik sila ay kung ipag-aaway ang mga dalawang kampo na I guess ang tinatawag mong DDS or loyalist or whatever na nagkasama sa halalan. Alam naman natin na ang resulta doon ay ang naging 31.8, 31.7 million na boto. Na alam naman natin kung mauulit yan sa 2025, wala silang pag-asa na bumalik. So I think that's part of it. That's why ang dami kong nakikitang interview na with opposition identified personalities na nagsasabi may
naghiwalay na yung mga iba't ibang kampo na magkasama noon. I think that's all an attempt to really create divisions within an administration that has been so focused on unity in order to make a comeback sa eleksyon. And sa totoo lang, sa resulta na nangyari nung 2022, sa napakalaking agwat, I think it's safe to say naman na ang tinatawag nating oposisyon na lumaban nung 2022 ay hindi ko naman sasabihin na wala na, pero medyo mahina sa ngayon. So it's normal naman to have disagreements within a camp. It's not normal to agree 100% on everything. So normal naman yun na people don't see eye to eye. But kami naman, those who are, I suppose, na medyo malapit sa ating Pangulo, ay alam ko na taos-puso siyang nagpapasalamat kay FPRRD. And actually, napanood ko yung interview niya kagabi na sinabi niya na tama ang ginawa niya. At nagpapasalamat din ako sa kanya dahil I think also in his first year as president, I think 15 or 16 foreign trips ang ginawa niya. So alam niya kung gaano kahalaga ang pag-iikot at magpapakilala sa ating mga kasama sa iba't ibang bansa. So yan din ang ginagawa ng ating Pangulo, and it looks like it's been yielding positive results naman in terms of geopolitical progress, in terms of the investment pledges that he is bringing, and of course these other factors that come in through official working visits or the various state. Congressman Sandro Marcos ng Ilocos Norte ba siya? Basta kung ano man yun. Yun na nga, nagsalita na siya. Hindi ako pwedeng mag-comment doon. Kayo na lang po, comment nyo po kung anong masasabi nyo sa mga bagay-bagay na yan. Basta, yun lang, binalita ko lang sa inyo sa kauna-unahang pagkakataon nagsalita na itong anak ng ating presidente ng PBBM na si Congressman Sandro Marcos. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga walang sawang sumusubaybay po sa aking YouTube channel. Sa ngayon, hindi pa po nakakapag-subscribe, please like and comment. Syempre, subscribe na rin po. Genius TV. Mag-iingat po tayong lahat mga kababayan. God bless po.